Katulad din po ako ng karamihan. Nung una, nang hindi ko po nasasalubong o nakakasama ang ating mahal na Panginoon. Katulad din ako ng karamihan natin mga kapatid na basta kilala mo lang si Panginoong Hesus, basta kilala mo lang na may Panginoon, kilala mo si Kristo, hanggang doon lang yung relasyon ko. Pero wala po kaming malalim na relasyon sa isa't isa. Magmula nung maliit ako hanggang sa edad na ito, magmula nung nag-aaral, hanggang nagkatrabaho, hanggang nagkapamilya, ang alam ko si Jesus nandiyan dyan. Alam ko si Jesus kasama natin. Pero hanggang salita lang yun para sa akin. Minsan nga nakukornihan na ako, lalo na nung nagkaasawa na ako at kasama ko yung asawa ko sa bahay, na lagi na lang nasa altar, nagdarasal, paggising, nagdarasal, pagtulog, nagdarasal. Sabi ko, hindi ka ba nagsasawa, kadarasal mo na yan? Ganun ho ang relasyon ko nung una sa ating mahal na Panginoon. Hanggang isang beses ang aming grupo nag-decide na umatin sa isang retreat. Pinlano ko ho ng gusto. Pero ang retreat ito para sa akin parang isang pamamasya lang. Parang isang gathering ng mga magkakaibigan ng mga grupo para sa isang okasyon. Pero this time, a holy retreat. Doon po kami pupunta sa Rojas, sa sinatawag na sa Sibagwan, sa Divine Mercy. Lahat po yung nakahanda na. Lahat na gagamitin namin, mga pagkain namin, mga sasakyan. Everything is already, naka-in place na. Pero sa last minute, sabi ko madaling araw kami aalis. Sa last minute, pinatest ko lang yung sasakyan kung kumusta dahil pinatest drive ko na sa mekaniko dahil mahaba-habang biyahe, mas mabuti ka ako na natetesting natin. Ang pinagtataka ko, bakit ayaw nang tumakbo ng makina? Bakit ayaw nang tumakbo ng sasakyan? Sabi ko, tinest naman kanina yan, ang ganda naman ng takbo, kompleto naman. So dahil hindi nanggagaling sa aking puso yung talagang pagpunta sa lugar na yon, madaling nabago yung paninindigan ko. Tinawagan ko uli ang aking mga grupo at tinanong kung gusto pa ba ninyong tumuloy dahil may diferensya sa sasakyan natin. Sa madaling salita po, medyo nakumbinsi ko sila na hindi na kami tumuloy sa pupuntahan namin. Ganun na lang yung paghihinagpis ng asawa ko dahil matagal ako ipinangako sa kanya yun na pupunta tayo doon para magkaroon ng holy retreat. Pero ang pinagtataka ko, pagdating ng umaga, 17 kasi kaming umalis, aalis sana. Ang ipinagtataka ko, pagdating ng umaga, yung isang kasama ko nag-text sa akin. Ang sabi niya sa akin, pare, nandito na kami sa Rojas City. Sabi ko, paano nangyari yun? Di ba usapan natin, hindi na tayo matutuloy? Hindi, gumawa kami ng paraan para makarating dito. Nakisabay na lang kami kung sino yung papunta rito. Ganun, sige, okay, enjoy your stay there, sabi ko. Maya-maya, nag-text na naman yung isa. Sabi niya, boss, nandito kami sa pasensya ka na, hindi ka namin pinalang paggabi. Medyo na-intriga na ako. Bakit ka ako? Hindi naman sila sabay-sabay, pero lahat sila nandun doon. So tinawagan ko isa-isa, only to find out that out of 17, kami lang palang mag-asawa ang hindi natuloy. Lahat sila gumawa ng paraan para makarating doon sa lugar na dapat naman sanang puntahan. Napakababaw ng aking pagtiwala, napakababaw ng aking pagsalig sa ating mahal na Panginoon. Nakita ko yung pagtangis, nakita ko yung pag-iyak ng aking asawa. Dahil kasi alam ko, ako, come and go lang naman talaga sa akin ang buhay. Pero na makita ko na umiyak yung asawa ko, gusto ko naman pahumpawan, gusto ko naman mapagpalubag yung loob niya. Sabi ko, kung gusto mo, wala tayong sasakyan, meron tayong single na motorsiklo dyan. From here, going to Rojas City, magmumotor tayo. Medyo naawa naman po siguro yung asawa ko sa akin, wag na, delikado na magbabiyahe tayo. Hanggang narinig ko na meron daw isang prayer meeting na gaganapin doon sa simbahan namin. Sabi ko, mabuti pa siguro para mahumpawan tong asawa ko, mapagpalubag ko naman kalooban nito Dito na lang. I still remember that date, May 17, 2008.
nang isinama ko yung asawa ko, kahit na ngayon mga kasama at kaibigan ko na nandoon sa religious sector, medyo nagtataka kung bakit ako napadpad doon ng oras na yun. So, sumama, umattend ng prayer meeting, nandoon sila Sister Huling, kagang mga grupo kong mga kapatid. And then I start, parang nakisabay na rin sa Agos. Parang gusto ko na rin sumabay sa Agos. Sabi ko, subukan na rin. Total, naniniwala naman ako na may Panginoon ang mundo. Naniniwala naman ako kay Jesucristo. Kaya lang, hindi kami close, hindi kami intimate, hindi kami vibes, hindi kami magkasama. Basta alam ko nandiyan siya. Sa umpisa, medyo talagang corny sa akin. Nakataas yung mga kamay ganito habang nakapikit, nakataas ang kamay. Sabi ko, ano ba ito? Siyempre, nakikisabay na rin ako. Pero there is one thing na hindi ko talaga maalis-alis sa isip ko. Nung tinataas ko na yung kamay ko, para naman sa akin, gusto ko lang naman talagang magusyoso or whatsoever at mahumpawan yung asawa ko doon sa sama ng loob niya dahil hindi nga kami natuloy. Ay, pinagtataka ko, nung sinubukan ko na i-internalize yung kantang Panginoon, patawad po, at itinaas ko yung kamay ko, hindi ko na mapigilan yung pagtulo ng luha ko. Panay ng tulo ng luha ko. Sabi ko nga, ano kaya ito? Nahihiya ako dahil kasi marami nakakakilala sa akin na nandoon sa palibot. Baka akalain nila, iyakin ako, kaya bingit. Yung tinatawag natin dito. Baka bingit to si Willie ng tulo-tulo luha nito. So sinubukan ko hong tumalikod at pinupunasan ko yung mga mata ko dahil sabi ko nga, baka makita ko ng barkada, makita ko ng grupo, nakakahiya naman. Pero na itinas ko yung kamay ko, at sinara ko yung mata ko at nag-concentrate uli. That's the time na ramdaman ko na yun na pala, na sumalang ko na, nasugata ko na yung ating mahal na Panginoong Jesus. Since then, sinubukan ko ang kakayahan. Sabi ko, totoo ba to? Totoo ba ito? Kaya ko ba talaga? I am a smoker for the last 33 years. Marami po akong bisyo sa katawan ko. Marami po akong bisyo sa buhay ko. Pagsusugal, inom, alak, lahat. Halos lahat ng bisyo nandoon sa akin. Sabi ko, it's my life. And it's a private life. Hindi po ako nasanay na umaharap sa maraming tao at sinasabi ko yung takbo ng buhay ko. Pero dahil sa nangyari sa akin, nasabi ko na nga kanina, it's not the first time na tumatayo ako, nagte-testimony, at sinasabi ko po yung mga nangyari sa buhay ko. Dahil yun po ang naranasan ko talaga. Unang pagsubok na ibinigay ko sa aking Panginoon, kita mo, ako po ang nagbibigay ng pagsubok sa ating Panginoon. Kaya mo bang tanggalin yung paninigarilyo ko? Napakabata ko pa nung nag-umpisa ako manigarilyo. 33 years, marami nang ipinakita sa akin. Kahit yung doktor, pinakita na sa akin ang itsura ng baga ko. Pinakita na sa akin, pero hindi pa rin ako napahinto sa pagpapanigarilyo ko. Kaya niyo po bang pahinto yung sigarilyo ko? I am a smoker for the last 33 years. Kumukonsumo na po ako ng 2 hanggang 3 kaha isang araw. Yun ay kung hindi kami nagiinuman ng barkada ko at ng grupo. Pero kung nagiinuman, minsan sumusobra pa po doon. Sinubukan ko po yun. Dahil kasi alam kong wala na akong kakayahan, wala na akong lakas, wala akong kapangyarihan para ihinto yung bisyo. Lalong-lalo na yung sugal at paninigarilyo. Sinurrender ko sa Kanya yon at sinabi ko po kanina, parang tines ko talaga yung kakayahan ng mahal na Panginoon. And would you believe, brothers and sisters, that was May 17, 2008. Since the time, naging test ko yung kakayahan ng mahal na Panginoon para sa buhay ko. Until now, not even a single stick of cigarette ang nasliwan ko ulit. Hallelujah. Ganun po pala talaga yung Panginoon. Ganun po pala talaga yung Panginoon. Susubukan ka, dadalhin ka doon sa lugar na gusto niya, nakasama ka. Pero hindi lang po yun, napakaraming bagay na ginawa sa akin ng Panginoong Yesus. Dahil po isa rin akong sugarol, lagi akong nasa sabungan. Kung anong sugalan, nandoon din ako. Ang pinagtataka ko kasi nung una pa rin sa sarili ko, lalo na kung nagsisimba kami mag-asawa kung linggo, pumapasok lang po ako ng simbahan para makita ng mga kaibigan at mga tao dahil isa rin po kasi akong politiko. Para si Willie, may takot talaga sa Diyos yan.
Si Willie yan, relihiyoso yan. Ganun lang yung sa akin. O kaya piniplease ko talaga yung asawa ko. Sunday ngayon, tay, magsisimba tayo. Oo. Pero maniwala kayo sa hindi, matatapos lang yung misa, wala po ako naiintindihan. Hindi ko nga alam ano yung gospel, hindi ko nga alam kung ano yung homily ng pare. At ang pinakamasakit po doon, kahit napakaraming laman ng bulsa ko, lalo na kung nanalo ako sa sabong, pagdating na po nung kolekta, pilit ko pong pinipili yung barya dito sa bulsa ko at yun ang palalagtingin ko doon sa kolekta. Samantalang umaawas naman yung pera doon sa bulsa mo. Napakamarami pong pagbabago ang ginawa Ginoong Jesus sa buhay ko. Siguro po kung isa-isahin ko sa inyo ngayong gabi, hindi po matatapos at hindi po makapagtitestimony yung iba nating mga kapatid. Pero ang sa akin, alam ko, magmula noon at magmula nung masalubong ko ang ating mahal na Panginoon, binago niya yung takbo ng buhay ko. Yung una, lalagi ako invisible sa asawa ko, lalo na kung nag-aaway at nagagalit. Kami nawawala po ako sa paningin ng asawa ko eh. Kapag nag-aaway kami, hindi niya na ako nakikita kahit magkasalubong kami sa bahay. Pero ngayon, magkasama po kami. Kung meron akong panahon at meron po akong pagkakataon na makasama sa panglakato nila o yung mga prayer meetings namin sa mga barangay, sa kabanwahanan, sumasama po ako at yung hallelujah. At kung maaari lang nga po, kami na rin po ang nagdi-lead ng mga prayer meetings namin doon sa mga barangay sa Kabayan. Lahat pong ito nangyari sa buhay ko sa loob lamang ng 3 taon ngayon. Kumpara nung ipinanganak ako, 3 taon ko pa lang pong nasusumalang o nakasalubong ang ating mahal na Panginoon. Although hindi pa po perpekto para sa akin ang lahat, marami pa pong dapat talunin. Napakalakas po ng tukso. Napakalakas po ng mga trials na dumarating sa aming pagsasama, sa aking personal, sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking mga kaibigan. Kaya hindi lang po yun ang aming pinapangako, hindi lang po yun ang aming inarasal. Kasama po ninyo ng ating komunidad na ang Diyos Kogma Catholic Ministry, kasama po ng mga kapatid namin sa New Lucena. Patuloy po kami nagdarasal na sana po ang kada isa po sa atin talagang gabayan, amligan, kagselyohan sa mahal ng dugo sa ating mahal na Panginoong Jesus para mapalayo sa mga tukso, mapalayo sa mga kapahamakan at karamdaman. Lahat pong ito, lahat pong nangyari sa buhay ko, magmula po nakapasok ako sa ating komunidad, lahat po ito, ang pasasalamat, ibinabalik ko po ang pagdayaw, ibinabalik ko po ito sa ating mahal na Panginoon sa ngalan ni Jesus na ating kapatid at ang Panginoon ng taga Nazaret.